Akala mo ba, tahimik lang ang Diyos kapag binabaliwala mo siya? Akala mo ba, walang kapalit ang paglapastangan sa Kanya? Paano kung isang araw, maranasan mo ang bunga ng lahat ng ginawa mo? Dahil ang totoo, hindi lahat pinapalampas. At kapag dumating ang consequences, maaring wala ka ng oras para magsisi. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang mahalagang katotohanan. Ang paglapastangan sa Diyos ay may kaakibat na consequences at malinaw itong ipinapakita sa Biblia. Ang paglapastangan sa Diyos ay hindi lang tungkol sa pagsasalita laban sa Kanya. Ito ay maaring sa paraan ng pamumuhay kapag alam mo ang tama pero pinipili mong baliwalain ito. Kapag inuuna natin ang sarili nating kagustuhan kaysa sa kalooban ng Diyos, iyon ay isang uri ng pagrespeto na nawawala. Ayon sa Galatia 6:7, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi na pagtatawanan, sapagkat ang anumang ihasik ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Malinaw ang mensahe, anumang gawin natin, mabuti man o masama, ay babalik sa atin. Maraming kwento sa Biblia ang nagpapakita ng consequences ng paglapastangan sa Diyos. Isa na dito si Haring Saul, pinili niyang suwayin ang utos ng Diyos at dahil dito nawala sa kanya ang pabor ng Diyos. Sinasabi sa 1 Samuel 15:23, sapagkat ang pagsuway ay kasinsama ng panghuhula. Dahil itinakwil mo ang salita ng Panginoon, itinakwil ka rin niya bilang hari. Isa pang halimbawa ay si Haring Herodes. Tinanggap niya ang papuri na para lamang sa Diyos at hindi niya ibinigay ang kaluwalhatian sa Diyos. Sa Gawa 12:23, dahil hindi niya ibinigay ang kaluwalhatian sa Diyos, siya ay pinarusahan at siya ay namatay. Ang mga kwentong ito ay hindi para takutin tayo, kundi para ipaalala na ang Diyos ay makatarungan. Hindi lahat ng consequences ay biglaan. Minsan, dumarating ito unti-unti sa pamamagitan ng mga problema, pagkawasak ng relasyon o pagkawala ng kapayapaan. Ayon sa Roma 1:21, sapagkat kahit na nakilala nila ang Diyos, hindi nila siya niluwalhati, kaya't sila'y naging walang kabuluhan sa kanilang pag-iisip. Kapag patuloy nating binabaliwala ang Diyos, hinahayaan niya tayong maranasan ang resulta ng ating mga pinili. Ang magandang balita o may pag-asa pa, ang Diyos ay hindi lamang makatarungan, siya rin ay mapagmahal at handang magpatawad. Sabi sa 1 Juan 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad. Hindi pa huli ang lahat hanggat may pagkakataon tayong bumalik sa Kanya. Habang may oras pa, piliin nating igalang ang Diyos sa ating buhay. Dahil ang paglapastangan sa Kanya ay may kapalit, pero ang pagbabalik sa Kanya ay may biyaya. Kung nakarelate ka sa video na ito, huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe. At tandaan, ang bawat desisyon natin ay may bunga.